Habang abala si Sarah sa ginagawang sales report, hindi niya inaasahang bigla-bigla na lang may susulpot sa kanyang harapan na ngayon kasalukuyang kakaupo sa harapan niya. Walang iba kundi ang ex nitong si Tansh, na bagamat hindi ito nakangiti ay bakas rin sa muka ang hindi maipaliwanag na saloobin. Malaki na kasi ang ipinagbago nito. Hindi na ito ang dating Tansh na palangiti at magaan tingnan. Para bang iba na ang bumabalot rito. O baka masama pa rin ang loob nito kaya ganito na lang ang tingin sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? Casual nitong tanong na formal namang sinagot ni Sarah ng Yes. Ano yun? Tell me. Alam kong madami tayong hindi pag-uunawaan lately, pero hindi ibig sabihin nun pwede ka nang magdesisyon ng basta-basta without my consent. Tungkol ba to sa pag-deploy ko? Exactly. Look, I'm sorry, pero kailangan niya ng trabaho. What the hell I care, Sarah? Mahina tayo ngayon, can't you see? Bumababa na ang sales natin. Paano kasi? Inuuna mo pa ang bakasyon kaysa tong kefi. Hanggang ngayon pa rin ba wala ka pa ring priorities? Dami mo namang sinabi. Well, kung ipapasahod lang sa bago nating employee ang pinoproblema mo, don't worry. Sarili kong bulsa muna ipapasweldo ko sa kanya hanggang sa hindi pa gumaganda ang sales natin. Are you okay with that? What the? Ganyan ka-importante sa'yo ang anong pangalan nun? Juvie? Who is she ba? Bakit napakaano mo sa kanya? It's none of your business, Tansh. May sasabihin ka pa ba? Kasi kung wala na, may gagawin pa kasi ako. Tiimbagang na tiningnan lamang siya ng mariin ni Tansh. Pero imbis na makipagtagisan siya rito, ay kusa na lamang niyang itinuon muli ang atensyon sa ginagawa, kung kaya't walang nagawa si Tansh kundi ang umalis. Inis niyang iniwan si Sarah sa veranda at bumalik sa kanyang opisina. Hindi pa niya nakikita ang Juvie na sinasabi ni Mercy, pero naririnig niya pa lang ang pangalan nito ay naiinis na siya. Ilang buntong hininga rin ang pinakawalan niya bago dinampot ang kanyang cellphone. Hello? Can you come over? Please. Pagkatapos niyang kausapin si Army sa linya, ay nagpahatid na lamang siya ng kape. At upang makita ang itsura ng sinasabing Juvie, binili niya kay Mercy na ito ang maghatid para sa kanya. Kahit na nininerbiyos, ay nilakasan pa rin ni Juvie ang loob kahit pa na alam niyang ito ang kasama ng babaeng muntik nang makasagasa sa kanya. Nasulyapan niya kasi ito kanina nang dumating. Dire-diretso lang ang tingin bago pumasok ng opisina. Doble-doble tuloy ang kaba na nararamdaman niya dahil ito pala ang ex ni Sarah, ang babaeng sumayang sa napakabait niyang kababata. Sa una nilang pagkita, alam niyang may kabutihan pa rin naman sa loob-loob nito. Hindi gaya nung kasama nitong jowa, na bukod sa di naman gaano kagandahan, ay mataray pa at mata pobre. Pero sana, hindi naman ganito ang ex ni Sarah Pot sa isip-isip niya. Bumuntong hininga na muna siya bago kumatok ng pinto. Narinig niya itong tumugon kung kaya't maingat niyang binuksan ang pintuan. Bumati siya ng magandang umaga, pero wala itong naging tugon. Hindi siya tumingin rito at nanatiling nakababa ang kanyang paningin. Ngunit batid niyang nakamasid ito sa kanya
habang inilalagay ang kape sa lamesa. Aalis na sana siya nang hawakan siya nito sa braso. Wait, I remembered you. Ikaw yung... Anyway, pasensya ka na sa ginawang pagtataray sa'yo ng girlfriend ko kahapon. Mainit lang ang ulo noon. Okay lang po yun, ma'am. Kasalanan ko naman eh. Di ako tumitingin sa daan. Napaka-genuine mo naman. So, welcome to Kefi. Welcome to the team. Salamat po, Ma'am Tansh. It's nice to hear. You know who I am. Wait. Are you related with Sarah? Ano-ano kanya? Direkta nitong tanong. Magkababata kaming dalawa, ma'am. Oh, I see. Sige, Juvie. Pwede ka nang bumalik sa trabaho. Have a good day. Anitong nakangiti. Kung kaya naman nagpaalam na siya rito at iniwanan ito ng isang matamis na ngiti. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi naman pala ito mataray gaya ng inaasahan niya. Bumalik siyang bitbit ang tray, nakatingin lang si Mercy sa kanya habang nakakurus ang mga kamay. Dinaig pa nito ang mayordoma sa kung umasta. Pero hindi niya na lang ito pinansin. Nagpatuloy siya sa ginagawang pagtatadtad. Tanging si Joel lang ang nakakakwentuhan niya sa shop. Mabait kasi ito at palaimik. Lagi siya nitong kinakausap at tinatanong ng kung ano-ano. Kung kaya naman mas lalo lang nagngingingkit ang mukha ni Mercy dahil sa magandang pakikitungo ni Joel sa kanya. Tanging si Joel lang ang nakakakwentuhan niya sa shop. Mabait kasi ito at palaimik. Natatuwang biro ni Joel. Kaya naman napahagikik siya. Kung kaya naman mas lalo lang nagngingingkit ang mukha ni Mercy dahil sa magandang pakikitungo ni Joel sa kanya. Loob sa buong mundo. Dagdag biro pa nito kung kaya't napalakas tuloy ang pagtawa niya na agad namang napuna ng pinag-uusapan nilang si Mercy. Magtrabaho nga kayo. Ang dadaldal niyo para kayo nasa palengke ah. Sermon ito na makabalik sa kusina. Nagtinginan lamang ang dalawa habang nangingiti pa rin sa isa't isa. Naging maayos naman ang pagtatapos ng araw na iyon para kay Juvie. Unti-unti na rin siyang nasasanay sa mga ugali ng mga kasama, lalo na sa kasungitang taglay ni Mercy. Ano, kumusta ka naman? Pagod? Tanong sa kanya ni Sarah habang naglalakad papunta sa kotse nito. Hindi ang gaan lang ng trabaho. Walang-wala sa kakaararo ko sa bukid, no? Mabuti. Dahil dyan kakain tayo sa labas. At para naman ma-enjoy mo dito sa Maynila. Naku, wala ako pera sa harapot ah. Sinasabi ko sa'yo, turo-turo lang kaya ko. Oo na, libre naman kita. Ano ka ba? Cargo kaya kita. Kaya, let's go. Kitang-kita sa mukha nito ang kasiyahan habang nagpapatuloy silang naglalakad, pero bigla na lang itong napura nang makita nitong magkasama sina Tansh at Army sa loob ng sasakyan habang nag-uusap. Pilit man ikubli ni Sarah ang emosyon pero hindi ito nakaligtas sa mapagmatyag na si Juvie. Pero imbis na tanungin ito kung okay lang siya, ay sinakyan niya na lamang ang pilit nitong ikinukubling damdamin. Sarah, ano to?
Bahagyang naninggit ang mga mata nito habang ipinoproseso ang sinasabi niya. Hintuturo? Bakit? Ano ba yan? Ito, ano to? Ha? Ano bang tawag dyan? Wait, thumb? Ito. Ano to? Natawa ito at mabilis na umikot ang mata. Ewan ko sa'yo, ang corny-corny mo.